Pag-usapan po natin yung mga pagkain at mga habits na nagpapatanda sa atin pero hindi natin alam. Meron po tayong lista ng mga pagkain mas babawasan natin. Tapos meron din mga good foods na mas kakainin natin. Hindi ko naman sinabi totally wag kumain. Pero kung laging itong mga 8 bad foods, quote-unquote bad foods kakainin natin, mas magkakasakit po tayo. Maraming sakit na magkakalabasan. So, bakit tumatanda isang tao? Una-una, namamana. Depende sa genetics kung gaano katanda magulang natin. Meron din mga harmful sa environment, di ba? Kung meron mga pollution, ibang bagay, at syempre unhealthy lifestyle sa pagkain. Yan po ang pag-uusapan natin. Tingnan natin na regularly eating itong mga quote-unquote unhealthy foods, di ba? Mas makakasira sa kutis at nakakatanda po. Number 1, ito very obvious naman, di ba? Soft drinks, energy drinks. Kung marami talaga iinumin natin to, marami nakikita ko ginagawang tubig eh. O wag natin gawing tubig ang soft drinks. Mas maganda talaga tubig. Mabilis makatanda. Isang basong 12 ounce, yan o, isang malaking baso, 10 teaspoons of sugar, 10 kutsaritang asukal para tumamis yan. Subukan mo maglagay ng 3 kutsarita sa isang basong tubig. Hindi pa matamis eh. Ito, 10. So, nakakataba talaga. Tataas ang timbang, kaka-diabetes, high risk for stroke, pati dementia, pati energy drinks, matamis din ha. Nakakataba po. Magkaka-arthritis tayo. So, pag ako talaga, tubig lang. Bihirang-bihira lang sa fast foods. Pag order ako, ano lang, yung meal lang. Hindi ko na sinasama yung drink. Number 2 na dapat bawasan. Bawasan lang natin, processed meat. Okay, ano ba tong processed meat? Sobra sarap, 'di ba? Ang daming taba. 'Di ba? Bacon na process, bacon, sausage, ham, deli cuts. Pagka-process kasi nila, merong nilalagay sa kanila, may mga chemical para ma-preserve sila. Kaya lang kung mas marami nito na patunayan na po, talagang mas nagkakasakit sa puso, tataas yung cholesterol. At ang concern natin, hindi lang cholesterol at high blood. Ang concern ko dito, possible tumaas yung cancer risk. Okay? Sasabihin mo, hindi lang naman isang factor naninigarilyo, very stressful, exposed sa mga bad sa environment, kumain pa ng puro ganito, may lahi pa ng cancer, lahat yun nakakadagdag. Parang ina-add-add po yun So tayo, wag na natin dagdagan pa. Okay? Pwede pa minsan-minsan sa pizza, kaya lang oo, pag marami po, hindi maganda. Alcohol, di ba? Alam naman, alak, nakakakulubot, di ba? Nakaka-dehydrate ang alak Ang skin natin, 60 to 70% water. Kahit inuman mo ng maraming tubig, uminom ka ng maraming tubig, uminom ka maraming alak, nakaka-dehydrate pa rin. Normally kasi pag na-dehydrate tayo, yung mga organs muna natin ma-hydrate bago yung balat natin. Kaya nakita niyo po, yung mga alcoholic talaga, ang pangit ng balat nila, maputla, makulubot. Okay? Iwas na lang sa alak. Kung gusto niyo one drink lang. Prito. Okay, nakita nyo. Yung ganitong prito ang delikado. Lalo na kung reheated oil. Yung nagamit mo na yung mantika, gagamitin mo ulit, tapos pritong-prito. Kasi pag super high heat talaga, nagbabago na yung mga chemical nagbabago siya. Nagiging cancer-causing na. Diba? Dati naman hindi ganito ang pagkain natin. Diba? Kung laging ganito, tataas ang cholesterol. Yan ang common kasi mabilis Kahit donut Donut nilulubog din pala sa sa oil 'di ba? So ingat po, 'di ba? Kahit yung mga gulay nating masasarap pag pinirito mo, pwede pa rin pero hindi na ganoon ka-healthy syempre pag maraming mantika. Ito po number 5, iingatan natin. Nakatago yan sa mga processed foods Hindi natin nakikita. So, ito yung ginagamit nilang pampatamis, high fructose corn syrup. Halos karamihan ng brands Unless sasabihin nung produkto na safe kami, hindi kami gumagamit nito. Pero karamihan talaga, mga pastries, mga donut, lahat ng mga sweets, maraming chocolate,
may mga ice cream, may mga drinks, yan po, yung mga icing, gumagamit. Ito talaga yung pampatamis nila. Kaya lang, napatunayan na po kung marami nitong high fructose corn syrup, hindi lang nakakataba, high risk for diabetes, heart disease, at hindi rin po maganda sa katawan. Parang nahihirapan siya ma-process ito. High fructose corn syrup po, dangerous for your health. Specifically sa fatty liver. Kaya ang dami nang may fatty liver ngayon. Nung nag-uumpisa kami bilang doktor, hindi pa pinag-usapan ng fatty liver. Parang siguro 5% lang or less ang fatty liver. Ngayon, pag nagpa-ultrasound ng tiyan, ang daming may fatty liver dahil sa mga processed foods na hidden sugar na hindi natin nakikita. So, pag marami nito, kahit sa mga juices, yung mga juice na nasa lata, nasa bote, maraming gumagamit ng high fructose corn syrup. Kasi pag pure na prutas lang, syempre, nasisira. Tsaka hindi ganun katamis. So, nakakataas ng blood pressure, diabetes, weight gain, cholesterol, triglyceride, kidney stones, gout, pati fatty liver. Yan po. Yan ang nangyayari. So, iwas tayo sa ganitong masasarap at matatamis. Doon tayo sa medyo matatabang na pagkain. Lalo na pag tumatanda po. Lalo na pag senior. Ito po, very obvious. Nakakatanda, hindi lang sa balat, sa katawan. Sunog. Okay? Okay lang kumain ng karne, okay lang kumain ng chicken, kung gusto nyo, o pamisa-misang beef and pork. Pero pag nasunog siya, ayan o, sunog na sunog, huwag nyo na po kainin. Huwag nyo na kainin kasi magkakaroon siya to high temperature nasunog siya Meron siyang AGE, Advanced Glycation Products, End Products. Yan yung nagpapatanda sa balat, nagkakos ng inflammation sa puso, triggers heart disease and diabetes. Nung bata pa ako, siyempre hindi tayo marunong, kinakain natin lagi to, 'di ba? Sa barbecue, masarap. Pero ngayon, dapat po iwas na tayo. Junk food, syempre, obviously, di ba? O, di ba, minsan ito hinahanda natin, napakadali kainin, pero syempre, hindi siya talaga tunay na pagkain. Bakit? Prito siya high fat siya talaga. Tsaka yung salt content niya, grabe. Oo, sama ko na rin yung instant noodles. Konting bawas sa instant noodles. Ako, kumakain ako ng instant noodles, ginagawa ko, tinatanggal ko yung sabaw. Hindi ko po kinakain yung sabaw ng instant noodles. Alam niyo po yung Doc Lisa, nakita ko yung Japanese, yung favorite natin, yung Japanese noodle. Ano nga yun? Yung mga masasarap. May brand. May brand yun, di ba? Binibili natin. Lagi kong, tinignan ko yung sodium content, 1,100 milligrams. Grabe. Isa nung Japanese na na napakasarap na noodle, pag nakain mo yun na requirement mo for the day, almost yun na. Kaya ginagawa ko, napakasarap So, pinupuno ko ng tubig, tinatapon ko yung sabaw, at least nabawasan ng salt. High salt, mas magmamanas tayo. Manas sa mukha, manas sa kamay, manas sa paa, 'di ba? Tapos kidney, magkaka-kidney stones, magkaka-high blood, sa asin, magkakamanas. O may preservatives pa, 'di ba? May acrylamide pagkaluto, ang taas pa ng calories. Oo, napakasarap. Pero kasi pag ginawa mong chips, meron pang vetchin. So lahat 'yan, kung gusto nyo, ako kumakain din pa konti-konti. May ginagawa ngayon a little more healthy, yung mga mamahaling chips na walang nilalagay, konting asin lang, asukal lang. Mas healthy naman yun, pero prito pa rin siya. Merong iba baked din, binabago na nila. Ito, number 8, last, syempre, di ba? Alam nyo naman to, sweets. Oo, high fructose corn syrup. Isang tingin mo pa lang, alam mong pag sinobrahan. Pag talagang may sweet tooth kayo, hindi talagang maiwasan, konti lang kainin mo nitong M&M kung gusto mo, konti lang. Itong chocolate, ganito lang kalaki, pwede siguro. Itong wafer, isang cookie lang siguro, pwede na. Pero kung puro ganito ang merienda, yun na nga sinabi ko, AGE, Advanced Glycation End Products, nakakatanda. Isa pa, nakakasira ng ipin. Kasi ang bibig natin, may mga bakterya So may bakterya yung ipin natin.
dito sa bibig natin. Tapos sweet pa siya, maiiwan dyan. Yung bacteria, kinakain yung sweet. Kaya, yung mga bata, butas ang ipin, sira ang ipin dahil sa sweet. So, pag kumain kayo ng ganito, bata o matanda, simple lang lagi. Magmumog ng tubig. So, punta kayo sa CR, mumug kayo ng mumug para at least mawala, mabawasan, or mag-toothbrush kayo. Kung di kayo maka-toothbrush, mumug na lang or uminom ng tubig para yung tamis hindi maiwan sa ipin at magpo-floss. Okay? Ito balong pagkain, mas babawasan po natin. Other things na nakakatanda sa atin, di ba? Siyempre, smoking, hindi na ito pagkain. Di ba? Crash diet po, hindi maganda yung biglang kakain ng marami. Tapos next day, hindi na makakain buong araw. Tapos kakain na naman. Actually, may isang pag-aaral, nakakabawas ng parang 5 taon sa buhay. Yung crash diet. Yung biglang hindi kakain, biglang kakain, parang ano yun medyo abnormal na kasi sa medyo may diferensya na yun 'di ba? Yung ganung ugali, parang hindi na po normal. Iba sinusuka pa, medyo may psychological problem na yun. Tsaka yung biglang crash diet nakaka-cause ng gallbladder stone. Yung biglang nagpapayat kayo, magpapapayat dahan-dahan din. Sobrang galit, nakakatanda, 'di ba? Taas ng adrenaline, kukulubot ka. Kulang sa tulog. Ito mga libre yan Libre matulog. Alak, nakakatanda. Kulang sa tubig, lagi ko sinasabi sa inyo, pampaganda ng balat, 8 to 12 glasses of water. Ako nga, every morning, pagising ko, makaka 3-4 na baso ako. Pero nakahiwalay siya, mga in 2 to 3 hours. Kasi buong gabi, hindi ka gano'ng umiinom So, pagising ko ng 4 a.m., 5 a.m., inom agad ako sa basong tubig. Para mahabol ko, hindi mag-cause ng UTI, hindi magka-bacteria, tsaka mas hindi mapanghi yung ihi natin. Stress, nakakatanda. At ito na nga, yung mga pagkain sinabi ko, yung mga junk foods. Other tips para ma-delay skin aging, dapat, diba, sunblock, okay? Sunscreen, konting bawas sa tindi ng araw pagtanghali, kahit yung mga tanning, yung mga nagpapa-dark, ayaw naman natin magpa-dark ng skin. Uminom maraming tubig, moisturizer, napakahalaga, lalo na kung kayo ay 40, 50 years old and above, mas wala ng oil yung mukha natin. Sabon na may moisturizer. Exercise daily, pampaganda ng circulation, mas mamumula yung mukha. And yung mga tinuturo kong anti-inflammatory diet. Ito na nga yung anti-inflammatory diet. Punta tayo sa good foods, Ito, a few lang ang listahan, pero yung mga kamukha nila, very healthy, di ba? Papaya. Isa daw to sa pinaka anti-aging foods, bawas sa kulubot. Merong alpha-hydroxy acids, AHA, ginagamit sa mga skincare products. Kaya papaya, di ba? Ginagawang sabon, ginagawang nilalagay, mga iba nilalagay sa mukha, pipino. Okay lang siguro, kasi ang ganda niya, Sinabi ko, di ba, ang mga pagkaing makukulay, sila pinaka-healthy. Spinach ni Popeye, di ba? Pampalakas talaga, vitamin A, vitamin C, E, potassium, magnesium, napakaganda. Para sa tiyan, basta gulay, ang daming benefits. Avocado, isa talaga sa pampaganda ng skin. Mataba siya, pero yung fats niya, good and healthy fats called monounsaturated fats. Okay lang to sa cholesterol nyo, di ba? Ginagamit rin niya sa mga skincare products. Very oily at napakasarap. Huwag lang lagyan ng maraming asukal or yung mga condensed milk at iba pa. Sweet potato, di ba? Sabi ko makukulay, very orange, very green. Yan ang maraming antioxidants. May beta-carotene at vitamin A. Kamatis, talagang pampaganda po. Nilalagay din sa mukha ang kamatis, di ba? Lycopene, carotenoid, antioxidant. May pag-aaral, pag kumain sila ng maraming kamatis, vitamin C, vitamin E, pinaghalo-halo, mas maganda. Mas gumaganda, tanggal wrinkles. Carrots, sobrang ganda po ng carrots. Grabe. Carrot shake, so healthy. Sa mata, di ba ang kulay? Very red, very orange.
para sa mata, cancer prevention. Mas maganda to wala pang cancer. Pag wala pang cancer, ito ang kakainin mo, yung mga cellula natin, hindi masisiraan ng bait, hindi biglang yung mga cells natin biglang gusto ko na maging cancer cells. Ganun lang yun eh. Nati-trigger siya eh. Na-trigger yung cellula natin. Bakit? Matanda na, naninigarilyo, very stressful, mainit ang ulo, puro unhealthy kinakain. Yung cellula, biglang nagbabago, dumadami. So, pag marami tayong good na kinakain, napipigilan yung cancer cells. Anti-aging, glowing skin, heart disease, syempre. Ang dami po. Pampahaba ng buhay. Green leafy vegetables, 'di ba? Para sa balat. Okay? O micronutrients, fiber para sa constipated, 'di ba? 2 tasang gulay, good for the brain, lose weight. Hugasan lang maigi. Dark chocolate, pwede naman, pero maliit lang. Ganito lang kaliit. Huwag ito. Sobrang nalaki yan. Mga ganito lang. Tsaka yung 70% cocoa yung talagang mapait-pait na. May mga flavonoids, good for the heart kung pa konti-konti. Fatty fish, syempre isda. Lahat ng klaseng isda, bangus, tilapia, ano yung mga gusto nating sardinas. So, ito, bake lang siya. Omega-3 fatty acid sa puso, sa cholesterol. Green tea pwede rin. Merong mga pag-aaral na maganda sa balat, ang green tea at anti-cancer din siya. Okay? Lifestyle para gumanda balat, more fresh fruits, protect your skin and sunlight, bawas stress, exercise, at sapat na tulog. Okay? Sana po nakatulong tong video natin. Pwede rin yung mga vitamins at yung mga ibang skincare regimen nyo, di ba? Yung mga moisturizer, pati yung pagliligo araw-araw, sabon at tubig, yun ang tip natin para gumanda. Sana nakatulong tong video natin. More the good foods, konting bawas lang doon sa mga bad foods. God bless po.